Hi everyone, welcome back to Tina Talks podcast, where we all know that in this channel we keep it real, relevant, and rooted in human rights. Today's episode is actually inspired by Paano Ba To podcast ni Miss Bianca Gonzalez together with Sinigang sa Gabi, where they share their red flags sa mga politikong tumatakbo ngayong eleksyon. Lalo na ngayon, super active na ang mga campaigns, ang mga rallies. Nakikita natin na parang sino-sino na lang yung nagpa-file ng candidacy. Ang dami ng gusto ngayon na maging leader o mamuno ng ating bayan. Merong mga mayayaman, may mga businessman, meron namang pogi points or ganda points, or meron din medyo matagal na sila sa government and they want to continue yung kanilang ginagawa sa gobyerno. But kinonsider ba natin yung mga red flags ng mga taong ito na gustong mamuno sa ating bansa? So right now, let me share with you my personal red flags to those people na gusto nilang mamuno sa ating bayan. Number one red flag is name stamping on public projects. Number one are those people na gusto nila laging kunin yung credits. Parang kang brand ng isang construction na lagi nakikita yung face mo sa mga waiting shed, sa mga eskinita, sa mga classrooms. Like, they always say na sila yung nag-fund nun, but in reality, pera naman yon ng taong bayan. They get the credit for something na dapat lang naman talaga nilang ginagawa. It's actually their job to create or execute the project, but hindi mo kinakailangan laging kunin lahat ng credits. It's because, like what I've said, trabaho mo yun. Trabaho mo yun bilang isang public servant, trabaho mo yun bilang leader, and hindi mo dapat kinukuha yung credit. Actually, hindi ka dapat nabibigyan ng credit doon kasi nga, binoto ka ng tao para gawin yon. And you cannot really say na funded by Congressman whatsoever because yung fund naman na ginagamit niyan ay galing yan sa mga taxpayers. So that is my number one red flag. Yung daig mo pa yung isang endorser. Number two red flag is no proven track record of community service. Like, bigla ka na lang sumulpot. Bigla ka na lang all of a sudden, tumakbo na siya na mayor or congressman or kung ano man. Like, you know, I believe hindi naman natin kailangan laging i-announce lahat ng mga accomplishments natin at tulong na ginagawa natin. But at least you have a track record na nagsimula ka doon sa bayan, like barangay man yan or simple community, meron ka mang personal advocacy na matagal mo na siyang ginagawa, na tumutulong ka sa mga tao, hindi lang basta feeding program, but you help someone or you help the community na ma-uplift yung kanilang pamumuhay. Most importantly, sa mga senior citizens, sa mga PWDs, at least meron ka man lang record na you've been doing it for so long and you've been doing it for you out of your personal desire and advocacy. Kasi kung wala kang ganun, tapos bigla ka na lang nag-file ng for candidacy for mayor, for congressman, or ano bang position yan in the government, well, it's a red flag for me. With that, hindi dapat leadership ang iyong first job. You need to serve first and then lead. Number three red flag is mahilig sa dole out and not empowerment. Ito yung mga tao na kapag dumadaan, gusto nila doon sa maraming tao para makita ng mga tao na kapag dinudumog ka na, ay meron kang inaabot na something, may pa-shake hands, pero may inaabot, may paabot-abot dito sa kaliwa at kanan, pero wala naman talagang sustainable change. We do understand na dapat talaga may mga immediate help tayong ginagawa. Like after the typhoon, di ba? Yung mga nasalanta ng bagyo, yung mga nasunugan, dapat immediate talaga yung mga help doon. Nagbibigay tayo ng mga ayuda sa kanila, nagbibigay tayo sa kanila ng mga immediate na pangangailangan nga nila. But, if yung entire political branding mo is ikaw yung nag-aabot lagi ng sardinas, ng noodles, ng bigas,
That is a red flag for me. Lalo pat kung ginagawa mo ito during election. Actually, nowadays, marami na talagang gumagawa niyan. They call it ayuda. Hindi sila dapat nagbibigay lagi, nagdo-dole out palagi. Kasi ano siya short term lang siya, hindi siya long term help. True public service is empowering people. You give them technical skills. You you help them na magkaroon ng trabaho, and most importantly, bigyan mo sila ng dignidad. Hindi yung buhay nila, habang buhay silang nakaasa sa gobyerno, hindi yung lagi na lang silang nakaasa sa mga ibibigay sa kanila sa monetary man yan or mga material na bagay or pagkain. I do believe na hindi mo natutulungan yung tao kapag ganun. It's like spoon feeding. And actually, most of the leaders in the government, they actually intentionally do that para maging dependent yung mga tao sa kanila. Why? Because kagaya ng ganito, this coming election, gusto nila na controlled nila yung mga tao. That's why they keep on doing that. Hindi nila ini-empower yung mga tao para ma-level up yung kanilang pamumuhay. They want everybody to depend on them kasi nagagamit nga nila during election. And that is manipulation and not leadership. Number 4 red flag is no qualifications but wants bigger responsibilities. Like, paano yun nangyari? Nag-take ako ng civil service exam because in the future, baka kinakailangan kong pag-work sa government. Not really to become a leader, 'di ba? Doon lang muna tayo sa mga rank and file. Pero hello naman dyan sa mga nag-take ng civil service exam. Alam natin kung gaano kahirap yung exam. And once na nakapasa tayo at nag-apply tayo for a regular position sa government, any government office, alam natin kung gaano ka-tedious yung mga requirements na hinihingi sa atin just for that position. And now, we are seeing people fighting for candidacy na wala man lang silang professional background or academic background na related doon sa ina-applyan nilang position. Pero pag nag-apply ka as a regular employee sa government, any government office, sobrang daming hinihingi sa yung mga requirements that you need to prove na meron kang background doon sa position na ina-applyan mo. How much more doon sa mga matataas na pwesto na you will lead the nation, you will lead isang barangay or isang community or isang city man yan or province. How much more sa mga taong yun na ang laki-laki na kanilang responsibilities, yung power nila, pero ang gaan-gaan ng kanilang mga requirements to file for that position. Leadership is not a celebrity role. It's a service job. Red flag sa akin kung feeling qualified ka lang. And number 5 red flag sa akin is using public resources for campaigning, lalo na kung ikaw ay incumbent. Yes, habang sila pa yung nakaupo, tinitake advantage nila na gamitin ang lahat ng resources ng government para sa kanilang pangangampanya. Super red flag din sa akin yon. Makikita mo yung Kapitolyo, yung mga covered court gyms, even the vehicles na ginagamit nila ay gamit or property ng government. But just because sila ang incumbent, sila pa ang nakaupo, ginagamit nila ito for their campaign purposes. Like, nasaan ang delikadesa mo? And it's really so sad because minsan ginagamit pa nila, like may mga meeting yung mga PWDs, may mga meeting yung mga um, senior citizen, may mga meeting yung mga barangay captain, ginagamit nila yon, yung opportunity na yon para mangampanya, pero yun talaga ay programa ng gobyerno para sila ay magkaroon ng maybe regular meetings, pero tinitake advantage ng mga taong nakaupo para sila ay mangampanya.
And it's so sad na bago pa man nila makuha yung kanilang mga benepisyo na pinipila nila na pagkahaba-haba at pagkatagal-tagal, ay meron munang mga campaign rallies at mga kung ano-anong mga promises ng mga politikong tumatakbo. So there you have it. Those are my top 5 red flags para sa lahat ng mga tumatakbo ngayong election or even in the coming elections. I know meron din kayong sarili ninyong mga personal red flags, but I hope na nakatulong ito sa inyo. We are not looking here a perfect candidate, but I hope this video was able to help you to choose your leader wisely. Do your research, you ask questions, don't vote based on your vibes or kung sino yung mas malaking nagbigay, but vote based on your values. Well, sabi nga nila, we get the leaders that we deserve. Voting is not about just your right. It is actually your voice and it's about your future. So this has been Tina Talks, and if you think that this video was able to help you and enlighten you, lalo pat bukas sa ating election, please comment down below and don't forget to like and subscribe.